ito na tayo pong muli ay magkakasama at patuloy po na makapag-aral ng kanyang mga salita. So, pakasamahan niyo po ulit ako sa sulat ni Pedro sa Kabanatang 1. At atin pong itutuloy itong aking pag-aaral sa kabanatang ito. Dahil po ay nasa ng 17 at susunod ng mga talata. Pero basahin po natin muli mula verse 13 hanggang 25 bago po ulit tayo unang sulat ni Pedro sa Kabanatang 1, mga talatang 13 hanggang 25. Ito po ang salita ng Panginoon. Kaya nga, ihanda ninyo ang inyong mga isipan para sa dapat ninyong gawin, maging mahinahon kayo at tubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Jesucristo. Bilang masunuring mga anak, huwag kayong umayon sa masasamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo noong kayo wala pong tunay na pagkaunawa. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Walang kinikilingan ng Diyos, hinahatulan niya ang mga tao ayon sa mga ginawa ninyo. At dahil tinatawag ninyo siyang Ama, mamuhay kayong may takot sa Kanya habang kayo nasa mundong ito. Alam ninyo kung ano ang pinantubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Tinubos kayo hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira, tulad ng ginto o pilak, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya ay tulad ng korderong walang dungis at kapintasan. Itinalaga siya ng Diyos bago pa nilikha ang daigdig at alang-alang sa inyo ay pinahayag sa mga huling araw na ito. Dahil kay Kristo, sumasampalataya kayo sa Diyos, na sa Kanya'y muling bumuhay at nagparangal. Kaya't ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. Ngayon, nalinis na ninyo ang inyong mga sarili sa pamamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan. At nag-ahari sa inyo ang tapat na pagmamahal sa mga kapatid. Kaya maalab at taos-puso kayong magmahalan, sapagkat muli kayong isinilang hindi sa pamamagitan ng biling nasisira, kundi sa pamamagitan ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay tulad ng damo, gaya ng bulaklak ito ang lahat ng karita. Ang damo ay nalalanta at ang bulaklak ay kumukupas, ngunit ang salita ng Panginoon ay nanatili magpakailanman. Ang salitang ito ay ang magandang balitang ipinangaral sa inyo. Tayo po ay sa madaling manalangin. Aming Amang Diyos na buhay, salamat po sa pagkakataong ito na kami po ay muli niyo pong binigyan ng privilege na makapag-aral po ng inyong mga salita. Sa kabila po ng aming mga limitasyon, Panginoon, physically, emotionally, maging siguro spiritual, pero alam po namin na mas mayaman at mas tila po yung biyaya at habag sa amin na kami po ay makapagpatuloy sa pananampalataya at kami rin po ay makapagpatuloy sa mga bagay na pinagkatiwala niyo po sa amin. Lalo po yung pagbabahagi po na yung mga salita, yung pakikinig, pagkasabuhay ng mga bagay na naisip po sa amin, Papa. At sa pagkakataong ito, na kami po ay patuloy na nag-aaral sa libro po ni Pedro, ay maging sariwa po sa amin. Tulad po ng panahon nila, hindi rin po naging madali yung kanilang pagsunod. Hindi rin po naging madali yung kanilang journey. Pero alam po namin na hindi niyo po sila pinabayaan. At lagi po kayong sagana sa pong habag at biyang sa buhay po ng mga mananampalataya.
At maging sa panahon po namin, Lord, marami pong mga Kristiyano ang nagdurusa, talagang dumadaan ng matinding pagsubok, lalo po sa lugar ng Nigeria, sa iba't ibang panig ng mundo, na sila po ay talagang pinapatay dahil po sa kanilang pananampalataya. At tulad din po ng panahon ni Apostol Pedro, alam po namin, ito po ay hindi bago, ito po talaga ay dati ay nangyayari na. At dati po ay kanilang pinagdaraanan bilang mga mananampalataya. At kami po ngayon na nag-aaral, nakikinig, Panginoon, sa kabila po ng aming mga kabalahan, ibig sa trabaho, sa aming po mga pagsisikhay, Panginoon, ng aming po mga kapamanampalataya. Ay makita po namin yung aming pong naranasan, yung aming pong mga kinakaharap, ay wala pa po sakaling tingnan yung mga tao talagang nagbubuwis ng buhay dahil ito sa kanilang pananampalataya. At bilang yung mga anak, ay makapamuhay po kami ng kalugid-lugid sa inyo, hindi dahil sa sarili po namin kakayanan o abilidad, pero dahil kayo po ang tumawag sa amin, Diyos na ubod ng banal, at kami po ay bilang yung mga anak, patuloy po na maging kahawig ni Kristo, naming Panginoon, sa araw-araw po ng aming buhay. At tuloy po ng aming pag-aaralan sa gabi ito, sa talatang 17, ay makita po namin kung sino po kayo bilang Diyos na walang favoritism. At makita rin po namin na kami po ay kailangan magkaroon ng banal na pagkatakot sa inyo. Habang po kami namumuhay sa mundong ibabaw na ito, habang dito po kayo bumabalik, at habang kami po ay buhay, hinihinga, at habang di niyo po kinukuha ang aming mga. Salamat po aming Ama, napakabuti po ninyo. At patuloy po kayong maluwalhati sa pag-aaral po namin. Sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. So magandang gabi po muli sa bawat isa. Nawa po ako ay inyong kinig, loud and clear. Kasabihan niyo lang po ako kapag wala po kayong naririnig. Sige po, purihin po ang Panginoon. At tulad po ng ating binasa sa unang sulat ni Pedro, at ito naman po ay lagi-lagi nating naririnig, pero napakaganda po dito sa ating ginagawa. Ay verse by verse ay atin pong pinag-aaralan, atin pong tinitingnan kung ano po yung sinasabi po sa atin ng Panginoon sa panahon natin. Sapagat ito po ay naisulat noong napakahabang panahon sa panahon ni Pedro. Tulad po ng aking nabanggit kanina sa panalangin, ay kung ano po yung nangyayari dati, ay nangyayari din po sa panahon natin. Kung dati po ay may persecution at talagang tinutulig sa mga mananampalataya, ay maging sa panahon din po natin, marami po nakakaranas ito. Bagamat pwede natin sabihin, tayong mga nakikinig ngayon ay hindi pa ganon kasagad na yung ating nararanasan ng mga pagsubok, sapagkat talagang itong mga persecuted Christian throughout the world, lalo nga ngayon sa lugar ng Nigeria, I know na kayo po ay well familiar sa mga nangyayari. At hindi lamang po Protestant, hindi lamang po Evangelical, maging po mga Roman Catholic, talagang sila po ay talagang maraming namamatay araw-araw dahil po sa kanilang mga paniniwala. Most especially kung talagang sila po ay mga anak ng Diyos at mga Kristiyano. Nagpupuri tayo sa Panginoon sapagkat ang mga bagay na ito ay nasa kanyang mga kamay. Hindi naman ito nangyayari dahil para bang gusto lamang ng mga tao na sila po ay bawian ng buhay na walang kadahilan. So lahat po ito ay nasa kamay ng Panginoon. Umaasa po tayo na aningin po ng mga mananampalataya o tunay na mananampalataya doon sa Nigeria, at hindi lamang po sa Nigeria o sa iba't ibang panig ng mundo, yung pagkapala ng Panginoon sapagkat sila po ay nanatiling tapat at nanatili po sa kanilang pananampalataya. At tayo naman po na nakikinig at nakikibaka rin sa ating mga personal na
pagsubok sa ating mga personal na pinagdadaanan. Kung ito man ay hindi tulad sa mga Kristiyanong pinapatay dahil sa kanyang pananampalataya. Pero din tayo rin na patuloy na lumalaban sapagkat may iba't iba naman talaga ng testing sa atin na pinapadaan tayo ng Panginoon. So tayo rin po ay kabilang dito na bilang mga anak ng Panginoon na tayo po ay pinaanyayahan o inaanyayahan ng sulat ni Pedro na mamuhay po na may kabanalan habang tayo po ay sa mundo. At lalo kung tayo ay may mga suliranin, o may mga pinagdadaanan sa buhay, sa pamilya, ay talagang napakahirap mamuhay ng kalugod-lugod sa Panginoon kung tayo po ay mismo sa ating mga sarili ay struggle. Kahit tayo mismo sa ating mga sarili ay nakikipagdigmaan. Pero ito po yung sabi po ni Pedro at ito po ay command. O ito po ay talagang iniuutos. So kung naghahanap po tayo ng application, ay ito po ay napakaganda na aplikasyon sa atin pong pamumuhay bilang mga anak ng Diyos. So, tayo po ay natututo araw-araw sa pag-aaral po ng salita ng Panginoon. Pero wag po natin kakaligtaan ng salita din po ng Diyos, bagamat talagang puno ito ng warning, ay ito rin po ay may mga command na dapat din po natin sundin. So kung tayo ay nagbabasa ng Bible at kahit hindi command, ay at yung pong nilalagay na command, pero ito talaga ay specific, ay utos na kailangan po nating sundin. So kung meron po sa Biblia tayong mababasa na commands, so yun po ay kailangan talaga ng obedience. Pero kung hindi naman siya kinocommand, so meron mga interpretation ng Bible na hindi naman talaga siya kinocommand. Pero ito po ay specifically ay kinocommand that we need to obey. Okay? So sabi po sa verse 13, kung ating pong babalikan, ang bungad nga ni Pedro, kaya sabi niya ay, kaya nga, ihanda ninyo ang inyong mga isipan para sa dapat ninyong gawin. Maging mahinahon kayo at lubos na umasa sa pagkapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Yeso Cristo. Sapagkat sa mga talatang 10, 11, 12, 13, 12, ay makikita po natin na meron po tayong kaligtasan na talagang sinuri ng mga propeta, yung tungkol kay Kristo, na yung kanyang paghihirap or suffering at yung glory na kanyang tatamuhin o yung karangalan. Na ito po ay pinahayag at ipinaunawa sa kanila ng Diyos, hindi para sa kanila kundi para sa atin. So especially kung ito ay para doon sa mga believer ng panahon ni Pedro na dumadanas po ng suffering hanggang sa panahon din po natin bilang tayo ay kinabagan din ng Panginoon, ay tayo rin po ay damay dito na tayo nakikinabang sa pamamalita o pagkapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. Na sinasabi, maging ang mga anghel ay talagang sila po ay nananabik na maunawaan ang mga katotohanan ito. Kaya sabi ni Pedro, kaya nga, bilang application, ihanda natin ang ating mga isipan para sa dapat natin gawin. So, meron po tayong dapat focus, meron po tayo dapat na goal sa ating pananampalataya. At ang sabi nga ni Pedro ay kailangan nating maging mahinahon at lubos na umasa sa pagkapalang tatamuhin natin kapag nahayag na si Yeso Cristo. So, yun po yung ating motivation habang tayo po ay nasa mundong ito ay alam po natin na meron po tayong hinihintay na pagpapala pagdating po ng ating Panginoong Yeso Cristo. Kaya nga sabi doon ay ihanda natin ang ating mga isipan to gird up the loins of our mind. Na dapat tayo po ay magkaroon ng kaisipan kung ano ba talaga yung ating priority. So kung ating priority ay ang Panginoon, meron siyang panawagan, meron siyang command na kailangan po nating mamuhay. Kaya sabi po sa verse 14, bilang masunuring mga anak, obedient children. Hindi po tayo niligtas para maging masuwain, para maging matigas ang ulo, kundi bilang maging masunuring mga anak.
So, sa isang pamilya, alam naman natin na hindi naman lahat ng anak ng mga magulang ay sumusunod sa magulang. Pero tayo po bilang mga anak po ng Diyos at tayo po ay kabilang sa kanyang pamilya sapagkat tayo po ay inadapt, tayo po ay inaring ganap ng Diyos pamamagitan po ni Kristo. So yung atin pong commitment ay bilang maging masunuring mga anak. Hindi po tayo dapat maging masuwaying mga anak ng Diyos. Sapagkat tayo po ay ginahabagan, bagamat tayo po ay hindi worthy, tayo po ay hindi karapat-dapat, pero tayo po ay binayaan ng kaligtasan. So marapat lamang po bilang tayo ay miyembro na ng pamilya ng Diyos, tayo po ay maging masunuring mga anak. Hindi po tayo maging sakit ng ulo ng church, ng pastor, maging sakit ng ulo ng kapwa-miyembro, kapwa mananampalataya, at higit sa lahat ay hindi po tayo maging pasaway sa paningin po ng Panginoon. Kaya sabi nga po ni Pedro, bilang mga masunuring mga anak ay huwag tayong umayon sa mga masasamang pagnanasa, tulad ng ginagawa natin noong tayo wala pang tunay na pagkaunawa. Sapagkat alam naman po natin na tayong lahat ay namuhay ng may pagkakasala at sapagkat ang nature ng tao nung tayo po ay sinilang, sabi nga po sa awit 51 o Psalm 51, at paging po sa Proverbs, at paging po sa libro ni Job, at marami pong makikita tayo na sinasabi na ang tao talaga ay pinanganak na makasalanan. Kung yung ating puno na si Adan at si Eva ay nagkasala, tayo pong lahat ay damay sapagkat doon sa pag-aaral tungkol sa orihinal na kasalanan, tayo po ay nagmana nito. Kaya po ang lahat ng tao ay mamamatay sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So lahat po ng tao, lahat tayo ay dati rin pong namuhay sa pagkakasala, walang pagkakilala sa Diyos, masuwaying mga nilalang ng Diyos. Pero sabi po ni Pedro, noon yun, okay? Nung tayo ay wala pang tunay na pagkaunawa. Pero ngayon, dahil tayo ay binayaan ng Panginoon ng pagkaunawa, so dapat tayo po ay huwag nang umayon sa masasamang pagnanasa tulad ng dati nating ginagawa. So ano naman po natin yun? Ako nga po may tinuturuan na mga estudyante at yung aming pong mga pinag-aaralan is about temptation. So si Satan po ang kanyang ginagamit, yung 3 pathways of temptation. So ito po ay very familiar kung tayo po ay dumadanas po ng mga tentasyon. So ginagamit po ng kaaway, yung tinatawag po natin lust of the flesh, at lust of the eyes, at maging po yung pride of life. Yun po yung tinatawag na 3 pathways of temptation. Yung lust of the flesh, yung lust of the eyes, and pride of life. So nung tinukso po si Eva nung panahon po nung Old Testament, doon sa pagkain po ng prutas na nagbibigay ng karunungan sa maburit masama. Diba sabi nga doon, it is good for food. So talagang ito ay nakakahakit sapagkat sa lahat ng mga prutas na naroon, ito po ay kakit-akit kainin. So yun po ay lust of the eyes. At sabi dito, ay masarap kainin ito. So yun din po ay tinatawag na lust of the flesh. At sabi doon, pag kinain mo ito, ay magkakaroon ka ng karunungan at magiging kapantay mong Diyos. Yun po ay tinatawag na pride of life. So yung mga bagay na gano'n, yun ay sabi nga po ng sa unang Korinto, hindi po nagkakamali, sa kabanatang 10, talatang 13, ay very common po, yung mga ginagamit po ni Satanas na para po tayo ay tukso. So, ito po ay alam niya, hindi dahil matalino siya o alam niya ang lahat ng bagay, kundi dahil po sa kanyang mga experiences, alam niya yung kahinaan ng tao. Yung lust of the eyes, lust of the flesh, and pride of life. Kaya po nung ang Panginoon ay tinukso ng Diablo doon sa wilderness, nung siya po ay 40 days, and 40 nights na hindi kumain at uminom, yun po rin ang ginamit po ng Satan para tuksohin ang Panginoon. Lust of the eyes, di ba yung
ah, gagawing tinapay yung bato, no? Dahil nga po nagugutom siya. At yun po yung tinatawag no, na lust of the flesh dahil may pangangailangan po siya na pagkain dahil nga po sa kanyang fasting, no? Pero hindi po natukso ang Panginoon, unlike Eva, no, na talagang natukso. At maging po yung position na inalok niya po sa ating Panginoon na ang Panginoong Jesus ay sasamba doon sa ahas o sa diablo, ay ibibigay niya yung lahat ng kaharian sa mundo. Pero hindi rin po natukso ang Panginoon. At yun po yung mga bagay na yun ay very common na ginagamit po ng kaaway para po tayo ay bumagsak sa pagkakasala. Pero alam naman po natin, tulad nga po ng sinasabi sa Hebreo, ay kung paano tayo tinukso, ay tinukso rin po ang Panginoon at meron po tayong talagang advocate, no, na nakakaunawa ng ating kalalagayan sapagkat ang Panginoon din po ay tinukso, no, kung paano po tayo tinukso o tinutukso, and yet ang Panginoon po ay hindi nagkasala. So, ganoon din po sa atin, ay ganoon tayo, talagang tayo po ay namuhay sa masamang pagnanasa tulad ng ating mga ginagawa dati. At yun po yung mga kahinaan ng tao. Pero bilang mga masunuring mga anak, ay tayo po ay inuutusan na wag po tayong umayon sa ating pong mga dating mga buhay o mga masamang pagnanasa. Kung ito man po ay about sa flesh, lust of the eyes, at pride of life. At pagdating po ng verse 15, dahil ang Diyos sa pumili sa inyo ay banal, ito po ay napakagandang motivation. Dahil ang pumili sa atin ay banal, dapat din tayo magpakabanal. At hindi lamang po sa ilan o kokonti, kundi lahat, sa lahat ng ating ginagawa. Bakit daw po? Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako banal. Yun po ipinaliwanag po sa inyo nitong mga nakaraan. Hinago ko po yan sa libro po ng Leviticus. Talagang may kinalaman po sa tinatawag po na dietary law, na sa mga Hudyo, na sila po ay talagang merong mga hindi kinakain, pero para po sa utos po ng Panginoon. Pero hindi po dahil may mga side effect or may mga pag kinain mo yung baboy, may magkakaroon ka ng sakit. So, totoo naman talaga yun scientifically. Pero higit sa lahat, bukod doon sa mga scientific explanation, na pinagbabawal ito ng Panginoon, ito mga pagkain o mga hayop na hindi dapat nila kainin. Pero ang pinaka-reason po dito, kaya dapat po nilang sundin, dahil po ito ay iniutos ng Panginoon. Yun po talaga yun. Ganun din po sa atin, tayo po ay mamuhay o dapat mamuhay na may kabanalan. Ito po yung tinatawag na holy conduct. Bilang mga believer o mananampalataya, we are called to live na may banal na pamumuhay. Yung tinatawag natin holy conduct bilang mga anak ng Panginoon. Sapagkat ang tumawag sa atin ay Diyos at ang Diyos na ito, ang kanyang karakter at attributes ay banal at hindi lamang po banal, ubod ng banal. At yun po yung panawagan sa atin. Kaya pagdating po ng verse 17, ito rin po yung motivation sa atin kung paano po tayo mamuhay na may banal na pamumuhay. Holy conduct. Verse 17, sapagkat walang kinikilingan ng Diyos, hinahatulan niya ang mga tao ayon sa mga ginawa nila. At dahil tinatawag ninyo siyang Ama, mamuhay kayong may takot sa Kanya habang kayo nasa mundong ito. So, dalawang bagay lamang po yung aking gustong ibahagi sa inyo sa gabing ito. Tungkol sa Diyos, kung sinasabi po ng verse 15 at verse 16, ng isa niyang character na siya po ay banal. So, makikita rin po natin sa verse 17 na ang Diyos na ito na ating pinagkatiwalaan, pinaglilingkuran, tumawag sa atin, nagligtas sa atin, nagbigay sa atin ng buhay, ng bumago ng ating buhay, talagang tayo po ay hinango mula sa kadiliman patungo sa kaliwanagan. At ang Diyos na ito ay ubod ng banal at hindi lamang po siya ubod ng banal. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran na tinatawag po nating Ama or Father ay siya po ay walang kinikilingan. Wala siyang favoritism. So, ibig sabihin po, tayo po ay hahatulan niya ayon sa ating mga ginawa.
So, hindi po ito nangangahulugan na by works yung salvation. Hindi po ito. Ito po, dahil ikaw ay saved na, so automatically you are justified by faith alone. So, hindi po dahil sa iyong ginagawa, mga gagawin pang mga works, no, o good works para ikaw ay maligtas. Hindi po yun. No, sapagkat bagamat talagang sinasabi ng Biblia na kapag ikaw ay ligtas, magbubunga ka talaga ng good works. So, yun po yung fruit, no, ng mga believer o ng Holy Spirit sa isang buhay ng mananampalataya. Pero ang sinasabi po dito, no, hindi para maligtas, kundi dahil ikaw ay ligtas na, no, ay meron po tayong mga works, no? Meron tayong mga ginagawa, no? Dahil tayo ay lingkod ng Panginoon, kinahabagan niya, na born again tayo isinilang ng muli, may bago tayong pagkatao. So tayo po ay talagang, meron po tayong, haharap po tayo sa Panginoon, batay po sa ating mga ginawa. So, yung reward mo, yung pagpapala na tatamuhin natin pagdating po ng panahon, kung paano tayo nagsumikap, nagpagamit sa Panginoon, namuhay na may kabanalan, ay meron po talaga itong tinatawag na yun po sa huling araw ay talagang meron po tayong pagsusulit kung ano po yung ating mga ginawa. Kaya ang sabi po ng verse 17, ang Diyos na ito na ating tinatawag na Ama ay walang kinikilig. So wala po siyang favoritism kung ano yung ginawa mo, kung para tayo namuhay bilang mga anak ng Diyos sa mundong ito, ayun po ay talagang pagsusulit po natin sa Panginoon. So tingnan po natin yung mga ilang talata sa Biblia na talagang nagsasabi na yung ating Ama ay wala talaga siyang favoritism o wala siyang kinikilingan. Bagamat sa Pedro po, talagang tayo po ay hindi pa mananampalataya, ay meron po talagang pagpili ang Diyos, tinatawag po natin na kanyang kakahabagan sapagkat hindi po yung sabi ng Roma, I will show mercy to whom I will show mercy, and I will have compassion to whom I will have compassion. So prerogative po yun ng Diyos. Pero pag tayo po ay talagang napili niya na at tayo po ay nagkaroon ng pangunawa sa mabuting balita sapagkat tayo po ay na-born again, okay? So sa sambahayan po ng Diyos ay wala po siyang favoritism. So kahit ikaw ay babae o lalaki, may trabaho, wala, o Jew o Hintil, so pare-pareho po ang tingin sa atin ng Panginoon. Wala po siyang favoritism. So wala siyang kinikilingan. No? So tingnan po natin yung ilang mga talata, nagkasabi po ang Diyos sa ating Ama ay talagang walang kinikilingan sa kanyang mga anak. So hindi pwede na yung isang miyembro ng church ay mas favorite ng Panginoon dahil ba siya ay mas tatawag natin na mayaman o may kakayanang makapagkaloob ng mga bagay na meron siya. So although alam natin na talagang pinagpapala ng Panginoon ang mga ginagamit niya sa ministeryo, pero hindi nangangahulugan na ikaw ay favorite niya, no? Na ikaw ay mas mahalaga kaysa sa kapatid mo. Kung pareho kayong mananampalataya, pantay-pantay po ang tingin sa atin ng Panginoon. So tingnan po natin yung ilang mga talata sa Gawa, Kabanatang 10, talatang 34. So ito po ay yung panahon na si Pedro po ay nangaral, no, sa isa pong hintil, no, na nagangalang Cornelius, no, o Cornelio. No, sapagkat sa Kabanatang 10, talatang 1, ayun po yung pangalan ng isang centurion, no, o kapitan ng batalyong Italiano. At pagdating po ng 34, sapagkat hindi po na maunawaan ni Pedro bakit binigay siya ng pangitain ng Panginoon na tungkol doon sa mga hayop na kahit marurumi o tinuturing ng mga Hudyo na marumi ay pinagkakatay siya ng Panginoon o ng Diyos. At pagdating po ng 34 at nagsalita si Pedro, ngayon ko lubusang nauunawaan na walang itinatangi ang Diyos. No? Nalulugod siya sa mga sinumang may takot sa kanya at gumagawa ng matuwid kahit taga saan mang bansa. Binigay ng Diyos ang kanyang salita sa mga Israelita, ipinahayag niya sa kanila magandang balita ng kapayapaan sa pamagitan ng Jesucristo na siyang Panginoon ng lahat. So, ibig sabihin po ay wala pong distinction, maging Hudyo ka man o Hintil, kung tayo po ay bibigyan ng Panginoon ng kaligtasan. So, hindi po siya nakatingin sa kulay ng balat natin, sa kung ano ba yung narating natin. So, yung kanya pong pagbibigay po ng kahabagan ay wala po siyang
requirements na gano'n. So, wala siyang favoritism. Pantay-pantay po tayo sa kanyang paningin na tayo ay nangangailangan ng kanyang biyaya. At kung tayo po ay nabutan ng biyayang yon, ay tayo po ay kabilang sa kanyang pamilya. At sabi nga ni Pedro, walang kinikilingan ng Diyos. Wala po siyang itinatangi, no? Sapagkat ang Diyos na ito, kung sino po yung kanyang tatawagin at nais siyang iligtas, kahit pa anong lahi natin at kulay ng ating mga balat, ay wala po siyang itinatangi. So, tinapo po natin sa Roma 2:11. Sabi po sa Roma, ni Apostol Pablo, sa mga taga-Roma, Kabanatang 2, talatang 11. Ito po yung sinasabi. No? Sa verse 11. Sapagkat walang kinikilingan ang Diyos. So, ano bang sinasabi dito? No? Sapagkat sa Kabanatang 2, ay tinuturing po yung paghatol ng Diyos ay matuwid. No? Kaya sabi po sa verse 1, kaya nga, sino ka mang humahatol sa iba, ay wala kang may dadahilan sapagkat sa paghatol mo sa iba, hinahatulan mo rin ang iyong sarili dahil ito ay nahumahatol ay gumagawa rin gano'n. So, yun po pinag-uusapan, no? Na talagang ang Diyos, no? Ay wala po siyang sa lahi, ano kung man ay Hintil o Hudyo, ay pareho po tayo sa kanyang paningin. Kaya pagdating po ng verse 12, ang mga Hintil ay walang kapatusan ni Moses. Sila ay nagkakasala at paparusahan ng hindi batay sa kautusan. Ang mga Hudyo ay mayroong kautusan, sila ay nagkakasala at hahatulan batay sa kautusan. Sapagkat hindi ang mga nakikinig sa kasulatan, kundi ang sumusunod dito ang siyang papawalang sala ng Diyos kapag ang mga Hintil na hindi saklaw ng kautusan ay gumagawa batay sa saklaw ng kautusan, ay gumagawa batay sa panuntunan nito at ayon sa kanilang likas na pag-iisip. Ito'y nagiging kautusan para sa kanila. So, yun po yung pinag-uusapan. Kaya po yung naunang verse, yung verse 11, no? Sapagkat walang kinikilingan ang Diyos. So, if man ay Hintil or Gentile or Hudyo, ay pareho lang po ang pagtingin sa atin ng Panginoon. No? At yun po ang binabanggit sa Galatia, no? Galatians chapter 2, verse 6 po. No? Galatians chapter 2, verse 6. So, buksan po natin ang ating Biblia sa Galatia, Kabanatang 2, talatang 6. Same author, si Paul. Ngunit walang idinagdag sa akin ang mga kinikilalang pinuno. Hindi mahalaga sa akin kung sino man sila sapagkat walang itinatangi ang Diyos. Sapagkat si Pablo po at ibang mga apostol, so sinasabi po ni Apostol Pablo, no, na wala pong itinatangi ang Diyos. Kahit ito ay yung posisyon, no, at maging si Pablo, ganun din, ay makikita po natin na wala pong itinatangi ang Panginoon. No? Pagkasabi po sa verse 5, no, hindi kami napapailalim sa kailang kagustuhan kahit isang saglit upang maingatan namin para sa inyo ang tunay na kahulugan ng magandang balita. Sapagkat dito po sa Galatia ay may umiinog na maling katuruan tungkol sa mabuting balita na hindi po sapat, no, naman yung pataya ka sa Panginoon, so kailangan mong gumawa. Kung circumcision man ang Panginoong gustong idagdag, ay hindi po ganoon, no? Sapagkat sabi nga po ni Pablo, ngunit walang dinagdag sa akin ang mga kinikilalang pinuno, no, at hindi mahalaga sa akin kung sino man sila sapagkat walang tinatangi. So wala po yun sa narating, no? Wala po yun sa lahi, no? Wala po yun sa uri ng posisyon. Sapagkat ang Diyos, kung siya po ang ating tagapagligtas, ay hindi dahil sa ating mga kakayanan, kundi ayon po sa kanyang biyaya. So wala pong favoritism sa Panginoon. At buksan din po natin ang sinasabi sa Efeso, Kabanatang 6, talatang 9, Ephesians chapter 6, verse 9. Ito rin po yung sabi ni Pablo, mga amo, maging mabait kayo sa inyong mga alipin at huwag silang babantaan. Huwag ninyong kakalimutan na kayo parehong alipin ng isang Panginoon na nasa langit at pantay ang kanyang pagtingin sa inyo. So tungkol po doon sa kanyang tagubilin sa mga alipin at mga amo. So kung meron ditong mga kapamanampalataya, yung amo mo ay kapwa mo believer at ito naman bilang trabahador ay member ka rin ng church at yung amo mo ay pareho kayong membro ng isang church at pareho kayong Kristiyano, ay pareho po ang pagtingin sa atin ng Panginoon. So hindi dahil ikaw ang
trabahador ay mas maliit ka at yung amo mo ay dahil siya ay nagkapasahod sa iyo ay mas mataas siya. Sa paningin po ng Panginoon ay pareho lang po tayo. Pagtay po tayo sa kanyang pagtingin. So hindi po yung nangangahulugan na mamaltratuhin ng amo yung kanyang trabahador at yun namang trabahador ay hindi niya igagalang yung kanyang amo. So kailangan po tayo mamuhay ng may paggalang sa isa sapagkat tayo po ay kinahabagan at tayo po ay pantay po ang pagtingin sa atin ng Panginoon. At unang Korinto, kabanatang 3, may sinasabi rin po dito si Pablo sa 1 Corinthians chapter 3, verse 12 to 15. No? Unang Korinto, kabanatang 3, talatang 12 hanggang 15. Ito po yung sabi, no? May nagkatayo na gumagamit ng ginto, pilak o mahalagang bato. Mayroon namang gumagamit ng kahoy, damo o dayang, makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghuhukom, sapagkat mahahayag sa pamamagitan ng apoy kung anong uri ang ginawa ng bawat isa. Kung itinayo na sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masunog, tatanggap ng gantimpala ang kantayo noon. Ngunit kung masunog naman, mawawalan siya ng gantimpala, gayon man, maligtas siya. Kaya lang ay para siyang nagdaan sa apoy. So ito po yung tungkol doon sa work, no? So if we consider or we address as Father, the one who judges impartially, so wala siyang kinikilingan based on each one's work. So sa ating mga gawin. So ito po sinasabi na wala pong ibang pundasyon kundi si Kristo at kung tayo po ay talagang namumuhay na talagang may paggalang at pagsunod sa Panginoon. So pagdating po ng huling araw ay tayo po iharap sa Panginoon. Sabi nga dito, makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghuhukom. Sapagkat mahayag sa pamamagitan ng apoy kung anong uri ang ginawa ng bawat isa. So hindi po nangangahulugan na nawawala ang kaligtasan at na ito ay by works, kundi meron po talagang reward. No, kung sabi nga ni Pablo, kung hindi masunog yung mga ginawa mo, hindi meron kang tatanggapin na reward. Pero kung masunog man, pero dahil ikaw ay kinahabagan, yes, you're still saved, pero sabi nga doon, maligtas siya, kaya lang ay para siyang nagdaan sa apoy. Sapagkat meron po talagang ginawa o gawa o talagang hindi po masusunog kung ito talaga ay ginawa sa pananampalataya at talagang buong pagsisikap na sumunod sa kalooban ng Diyos. At tinanin po natin. So yun po yung una. No, we know this God, this our Father in heaven, no, ay wala talaga siyang kinikilingan. There's no favoritism in Him. At ang sabi nga doon, no, ay we need to conduct ourselves in fear during the time of our temporary residence here on earth. Sa Tagalog po, ang sabi po ni Pedro, no, sa talatang 17, so ito po yung pangalawang puntos na ating titingnan. No? So kung yung ating Ama na nasa langit, there's no favoritism in Him, kaya sabi po ni Pedro, no, sa verse 17, no, at dahil tinatawag niyo siyang Ama, mamuhay kayong may takot sa Kanya habang kayo ay nasa mundong ito. Tanong, ano po yung takot na ito? Anong klaseng takot ito na tinutukoy po ni Pedro na yes, we know this God, this our Father in heaven, there's no favoritism in Him. So, ano ngayon kung ano yung dapat po natin tinan dito? Ano yung takot na binabanggit po ni Pedro? Ito ba yung takot na nanginginig ka, na ayaw mong mag-church dahil takot ka sa Diyos? No, hindi po ito ganong klaseng takot. No, na para bang ito ay pag nakita mo yung church ay ayaw mong pumasok dahil takot ka sa Diyos. No? Ito po yung binabanggit na takot dito. No? So, buksan po natin yung gawa, no, or Acts 9:31 na binabanggit po tungkol sa ganitong klaseng takot. Sa gawa, kabanatang 9, talatang 31. So, ito po yung motivation, no, yung fear, no, that we need to conduct ourselves in fear. So, ang tanong, anong klaseng takot ito? No, Acts 9:31 o gawa, kabanatang 9, talatang 31. Sabi po dito, ito po yung panahon ni Paul o ni Saulo sa Jerusalem. Kung siya po ay
sapagkat sa kabanatang 10 ay siya tinawag ng Panginoon at siya po ay bago pa lamang mananampalataya. Kaya po yung mga tao na nakakakilala sa kanya at sinasabing siya po ay tagapangaral ng salita ng Panginoon. So marami po natakot sa kanya. At ito po yung sabi niya sa verse o sa 31, ito po yung sasabi ng Acts 9. Kaya ang iglesia sa buong Judea, Galilea at Samaria ay naging mapayapa at patatag at patuloy silang namuhay na may takot sa Panginoon. At sa tulong ng Espiritu Santo ay lumago sila. So nung narinig po nila na yung dating nilang persecutor, no, yung humahabol sa kanila, yung umuusig sa kanila ay believer na ngayon na ito ay ginagamit ng Panginoon mightily. So nawala po yung tinatawag na sabihin, nagkaroon po sila ng kapayapaan na wala nang humahabol sa kanila, na ito ay very zealous, no, very eager na sila po ay hulihin, ikulong o ipapatay. So, binago na po ng Panginoon. Si Paul po yun, si Apostle Pablo. At sabi nga po dito, at patuloy silang namuhay na may takot sa Panginoon. So, anong klase kang takot to? Ito ba yung takot na nanginginig, no? Na ayaw mong pumunta sa church, ayaw mong mag-pray dahil takot ka sa Diyos, ayaw mong magbasa ng Bible dahil takot ka sa Diyos. No? Pero ito po yung unang church, no, na bagong-bagong mga churches ito ng panahon ni Apostol Pedro, Apostol Pablo, na sila po ay namuhay, no, napatuloy sa kanilang pamumuhay na may takot sa Panginoon at sa tulong ng Espiritu Santo ay lumago sila. So yun po yung napakaganda, no? Kung talagang ang isang church o believer, mga group of believers na talagang may takot sa Diyos, namumuhay na may kabanalan, ay talagang may paglago. Makikita po natin principle dito na may paglago. At ito po rin sabi sa Roma 3, talatang 18. Romans chapter 3, verse 18. Roma 3, kabanatang 3, talatang 18. Romans 3:18. Si Paul din po, no, ay nabanggit niya po dito, no, na ang isa pong klase ng takot, na yung tayo po ay hindi pa mananampalataya, tayo po ay walang takot sa Diyos. So, sabi dito, no, hindi sila marunong matakot sa Diyos. So, ibig sabihin po, ito yung mga unbeliever, o talagang sila po ay hindi marunong matakot sa Diyos. Kaya hindi po pwedeng sabihin ng isang unbeliever na siya ay natakot sa Diyos, kaya ayaw niya mag-church. Kapag sinasabi po ng Biblia, kung ikaw ay unbeliever, wala kang takot sa Diyos. No? Hindi ka marunong matakot sa Diyos kung ikaw ay isang hindi mananampalataya, kung ikaw ay unbeliever. Wala kang fear of God sa iyong heart, sa iyong mind, wala kang takot sa Diyos. No? Pero yung isang believer, sila po talaga yung may takot sa Diyos. No? So, tinan po natin sa 2 Corinthians 5, no? Unang 2 Korinto, kabanatang 5. Ito po yung binabanggit na takot, no, ng mga mananampalataya. 2 Korinto, kabanatang 5, talatang 11. 2 Corinthians chapter 5, verse 11. Ito po yung sinasabi. Kaya nga, dahil may takot kami sa Panginoon, sinisikap namin hikayatin ang mga tao na manumbalik sa Kanya. Alam ng Diyos ang tunay naming pagkatao at inaasahan kung kilalang ninyo ako. Sino po yung sabi ni Pablo sa mga taga-Corinto na sila po ay may takot sa Diyos. Kaya po sila ay nagsusumikap, no, na talagang sila po ay maging kagamit-gamit sa paghihikayat ng mga tao, ano, para sa Panginoon. Para sila po ay manumbalik sa Diyos, makakilala sa Diyos, no, at talagang sila po ay maging kagamit-gamit sa kaharian ng Panginoon. So sila po dahil ay may takot sa Diyos, yun po yung dahilan kaya po sila nagsusumikap at nagpapagamit po sa Panginoon. Okay? So yung unbeliever, walang takot sa Diyos. Yung believer, sila talaga yung totoong may takot. Sabi po sa chapter 7, verse 1 ng 2 Corinthians pa rin po. Mga minamahal, yamang pinangako sa atin ang mga bagay na ito. Alisin natin sa ating sarili ang lahat ng nakapagpaparami sa ating katawan at sa ating espiritu. Sikapin nating mamuhay na may ganap na kabanalan at paggalang sa Diyos. Ito na po yun. Ano? Ang ibig sabihin po ng takot dito ay reverential fear. No, yung may paggalang ko sa Diyos. Hindi yung takot na, yes, you know, this God is powerful, He is sovereign, talagang ikaw ay magigimbal kapag talagang ikaw ay
paparusahan niya. Pero ito pong believer, no, tayo po ay inalis sa ganung klase ng takot. Yung takot po na ito, yung paggalang, no, yung pagkakilala sa Diyos, okay, pagsunod sa Diyos na nagligtas po sa akin. Yun po yung takot niya. Nga si Paul, dahil may takot sa Diyos, talagang pinapagamit at yung buhay niya, no, siya po ay obedient children. Dahil siya po ay meron talagang tunay na takot, yung paggalang at pagsunod sa Diyos. Yun po yung takot na yun, mga kapatid. At pag po sa Efeso 5, kabanatang 5, talatang 21. Ephesians 5:21, same author, si Paul. Ito po yung binabanggit niya, na pasakop kayo sa isa bilang tanda ng yung paggalang kay Kristo. So, sa loob po ng church, meron po tayong tinatawag na submission. So, bakit po tayo nagsasubmit? No? Lalo po sa bahay o sa buhay na mag-asawa o sa pamilya, bakit po kailangan magsabit ng mga babae sa kanilang mga asawang lalaki? No, yun po yung sa sagot din ni Pablo, no? Yung tagubilin sa mag-asawa. At ganoon din po sa loob ng church, no? Kaya nga meron po tayong mga leader, no? Yun din po yung binabanggit, no, na mag-submit, no? At ganoon din po sa mag-asawa, you need to submit into your husband, no? Dahil meron po tayong paggalang kay Kristo, meron po tayong takot sa Diyos. Kaya po tayo sumusunod sa kung ito ay babae, sumunod ka sa iyong asawa. At kung ito naman nasa church, no? Sumunod ka sa iyong pastor dahil yun ang pinagkatiwala sa ng Panginoon sa loob ng church o ng iglesia para pamuluhan ang buong sambahan ng pagkakas. So yun po yung model, no? Yun po yung image, no, ng pagkahalighan ng Diyos sa tao, sa lalaki at babae, at din po sa loob ng church. At yun po yung binabanggit sa Philippians chapter 2, verse 12, sa Pilipos, kabanatang 2, talatang 12. Philippians chapter 2, verse 12. Kaya nga, mga minamahal, tulad ng inyong buong puso pagsunod, nung ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunurin, ngayong ako'y malayo sa inyo. Pag sinagapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan, na may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. So, hindi po ito nangangahulugan na pagtatrabahuhan mo yung kaligtasan, kundi dahil ikaw ay saved, ito ay patuloy na namumuhay ng kalugod-lugod sa Panginoon. Nasabi nga dito, no, ay maging ganap, pagsumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan na may lubusang paggalang at pag-ibig sa iyo. Sapagkat ang isang talagang ligtas ay nagpapagal at nagpapatuloy at nagpupursige na talagang mabago ang kanyang buhay dahil din po ang bunga ng kaligtasan, no, na tayo po ay mamuhay na may tabanan. So, yun din po yung picture doon, ano, at maging po sa sa loob ng church, yun din po yung picture noon. Tayo po yung mamuhay na may tabanan. At paggalang at pagsunod sa Diyos, kung naman po yung nais ng Panginoon, ang sinasabi niya sa kanyang salita, maging faithful po tayo. No? Kung sinasabi po niya na talagang tayo ay sumunod sa ating mga leader, no, na ating pastor, ay tayo po ay sumunod. Ganyan po yung image, no, ng babae sa kanyang asawa, na siya po ay sumunod dahil yun po yung head ng family, no, yung lalaki. So makikita po natin, ano, hindi po yung picture sa church at yun po yung binabanggit po ni Pedro sa ating pinag-aaralan sa verse 17. Dahil po ang ating Diyos ay walang kinikilingan, wala po siyang favoritism sa kanyang mga anak. Tayo po ay mamuhay, no, na mayroong paggalang, no, o banal na takot sa Diyos habang tayo po ay nasa mundo nito. So yung holy conduct bilang mga anak ng Panginoon. So dahil ang ating Diyos ay walang favoritism, at kung naman po yung ating pagsunod sa kanyang salita, tayo po itapanggap ng gandong pala. At kung ito po ay matupok, yes, save pa rin tayo. Pero sabi nga ni Pablo, ay dadaan sa apoy. No? So makikita po natin, ano, yung motivation sa paggawa po o sabihin sa pamumuhay bilang anak ng Panginoon. No? That our God is holy, that our God, ay wala talagang favoritism. At ang sabi niya nga, mamuhay tayo ng paggalang at pagsunod sa Diyos, banal na takot, reverential fear, kapag tayo sa mundong ito ay temporary, no? Habang tayo ay nasa mundong ito. So, napakaiksi ng buhay po ng tao.
Habang tayo po narito at tayo po tinawag ng Panginoon, binabagan mamuhay po tayo na may pagsunod. Obedient, bilang masunuring mga anak. Mamuhay tayo na may kabana. Sige po, tayo po ay mananamin. Aming Aman Diyos, salamat po sa gabing ito na kami po ay muling na nagsama-sama at ano po yung nais mo sa aming buhay. Lord, help us to be obedient children, not disobedient children. Sapagkat minsan po o madalas ay para bang ang sinasabi po namin na magagaling kami, marami kaming alam, marami kaming training, marami kaming experiences. Lord, pero hindi po kayo doon nakatingin po kayo sa content ng aming heart, sa pagsunod namin sa inyo. Tulad po nung panahon ng mga Israelites, the Old Testament, hindi dahil sila po ay matatalinong tao, hindi dahil sila po ay mas maayos sa tao, sapagkat they are sinner as well. Like us, Lord, in our time, ganoon din naman po kami, na kami po ay hindi karapat-dapat, pero dito kinabagan ninyo na born again po kami. Meron po kaming manang patamasahin pagdating po ng panahon sa huling araw. And yet, Lord, yung panawagan po kayo sa amin that we need to be obedient children. Hindi para maligtas, kundi dahil ka niligtas, ay kayo po ay maging masunurin po sa inyong kalooban. Ito naman po ay about sa loob ng church, sa pamilya, trabaho, sa kabila po ng aming mga pwedeng pagdaan ng temptation, testing, umuhay po kami ng may pagsunod sa inyo. Salamat po, Panginoon, kabagay niyo po ang bawat isa sa grupong ito at patuloy po kayo malayo natin. Sa pangalan po na yung Panginoon Jesus. Amen. Salamat po. Amen. Maraming salamat po, Pastor Edmond, sa inyo pong sinare po ngayon sa gabi niyo po. Napakagandang sharing. At bago po tayo dumako sa reflections and